Voices 5, the official podcast network of DILG Region 5. May problema? May tanong? In case lang hindi mo alam ang gagawin, nandito kami para sa'yo. In case lang, powered by Voices 5, the official podcast network of DILG Region 5. Sa dami ng batas at patakaran na umiiral sa ating mga lokal na pamahalaan, minsan mahirap itong unawain at mas lalo pang iugnay sa pang-araw-araw na buhay. Kaya naman sa ilalim ng Voices 5 podcast, hatid namin ng isang bagong serye. In case lang kung saan binibigyang linaw at binibigyang buhay ang mga batas na may kinalaman sa mandato ng DILG, lalo na sa mga LGU at barangay. Dito hindi lang natin tatalakayin ang batas, kundi uunawain natin kung paano ito tunay na nakakaapekto sa bawat komunidad at mamamayan. Without further ado, let me introduce our resident host for our In Case Lang. Siya lang naman po ang nagsulat ng apat na knowledge products, apat, regarding sa local governance, which are, of course, raising barangay revenues, dalawang libro on katarungang pambarangay at language of local legislation. Please welcome our Assistant Regional Director, Attorney Ian Kenneth Bilocero, CESO 4. Magandang araw po, sir. Gandang araw sa iyo, Jess. Sir, in case lang na may hidwaan ang dalawang panig, kanino ba dapat lumapit? Kay Kap o sa korte? Is it loophole or not? Depende. So dito po natin, sir, tatalakayin ang, of course, Section 408 ng Local Government Code. Pahapyaw lang naman, at least mabigyan natin ng linaw sa ating audiences patungkol sa katarungang pambarangay. So ARD, bakit, before we proceed with the different provisions, sir, stipulated doon po sa Section 408, bakit po muna ba, sir, na-establish ang katarungang pambarangay at kailan po ba ito nagsimula? Nagsimula yung unang barangay justice system natin, panahon pa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yung first law na pinirmahan niya, that was June 11, 1978, yung Presidential Decree 1508. At yung primary objective niya talaga is to reduce the court litigations and to prevent the deterioration of the quality of justice natin na dahil sa mga indiscriminate filing of cases. At syempre, yung isa pa na ultimate purpose din nito is magkaroon talaga ng harmony, stability doon po sa barangay or sa komunidad dahil lang sa hidwaan ng community members, yung mga members of the family, sila-sila. So, yung mga maliliit na bagay lang na pwede namang pag-usapan lang sa barangay para ma-prevent natin yung expensive or wearisome na mga litigations na yan. So, yan yung bakit nagsimula at ano yung objective ng barangay justice system. Then, nag-change tayo ng administration na nagkaroon tayo ng Local Government Code 1991, Yes po, sir. which took effect noong January 1, 1992. Doon sa repealing clause ng Local Government Code 1991, rinepeal niya talaga yung PD 1508. No? So nakasama siya sa codification sa Local Government Code 1991. But kung babasahin natin yung provisions ng PD 1508, may mga rineproduce siya doon sa Local Government Code of 1991. No? So, kaya yung mga, like yung, example lang, yung prior to the filing, yung mga complaint doon sa korte or any other agency for adjudication, hindi ka pwedeng dumiretso kung hindi ka dadaan sa lupong tagapamayapa. And that is pursuant to Section 412 na yan yung precondition to filing a complaint before a court or any other government agency for adjudication. Kailangan dumaan ka muna doon sa mga sa barangay lupon natin. So very important talaga po siya, sir, ARD, no? At least nakakatulong tayo na yung indiscriminate filing of cases na babawasan. Pero Yes. may na pick up ako, sir, na word.
Two words actually, sir. You mentioned, sir, yung hidwaan tapos O yung dispute. complaint. So, based from my experiences, sir, may times talaga na sa barangay naririnig ko kaso daw, um, Ah, may kaso daw sila sa barangay, may hearing daw. But based, sir, sa mga diniscuss mo, sir, you've mentioned talaga hidwaan or complaint. So, paano ba natin, sir, ma-define if papasok ba, sir, sa katarungang pambarangay? And would it be probable or tama po ba na tawagin natin siyang kaso? hindi sa barangay level hindi siya as a court case system eh. Ang sabi ng disputes, all disputes. So magkaiba yung disputes, magkaiba rin talaga yung kaso or case. So kung sinasabi natin those are yung matters treated as dispute for conciliation proceedings, no? So but sa korte parang ito na yung mga formal legal proceeding na. Yeah, so lahat ng pero hindi naman lahat ng dispute nagiging kaso. Naging kaso, Oh, opo, sir. pero lahat ng cases, Cases. mostly pinanggalingan yan dispute or yung conflict. No? So doon meron lang hidwaan na kailangan iresolba, pag-usapan para hindi na siya pupunta sa korte for formal legal proceeding or adjudication na. So, bale, sir, yun nga, I think we're talking about, sir, yung kung may jurisdiction ba ang katarungang Mm. pambarangay in case na, of course, case versus dispute. Pero before that, sir, syempre, ang nangyayari kasi, sir, sa barangay, tinatanong nila, saan ba ako pwede magreklamo dito? In a sense, sir, ano ba, sir, talaga yung mauuna? Alamin ko ba muna kung saan ako magrereklamo? O alamin ko ba muna kung tama ba na ipadaan ko sa lupong barangay. tagapamayapa sa barangay, sir? Okay. Yung complaint ko, sir, ay punong barangay, sir. Siyempre mauna kung i-determine muna natin kung meron bang authority or jurisdiction ang lupong tagapamayapa. Yun yung mauuna. Later na yung place of settlement kung saan. Kung madedetermine natin yung authority, merong authority yung lupon na ipatawag yung dalawang parties, yung disputants, no? That's the time na pwede na nating i-determine later on saang barangay ba dapat natin idulog yung reklamo. Okay. So dito dapat na basahin natin yung section 408 in relation to section 410 kasi okay, merong kwan yun eh. Sa section 408 makikita doon kasi yung basic requirements or elements kailan dapat dadaan sa lupon or kailan pwede natin sabing lupunable ang Lupunable, usang sir. dispute. Opo. Okay, yung subject matter ng dispute. Okay. So first, actually may dalawang kategorya yan eh. Basic requirements niya talaga is dalawa but merong sub-requirements yung isa. Requirement as to parties and requirement as to subject matter. So requirement as to parties, may dalawa yan. Yung parties ay dapat individual. So, in relation to Section 410, sabi doon, an individual may file a complaint against another individual. So, dito, dinefine, sino ba talaga yung individual? So, a human being, a natural person. Okay? So, yan yung complainant and respondent, dapat natural person sila, individual. Then, pangalawa, still requirement as to parties, yung parties, complainant and respondent, dapat actually residing sa iisa or pareho na lungsod or munisipyo. Ito yung requirement niya, actually residing. So, physically residing, physical habitation, na nandun siya talaga sa barangay na yan nakatira. Okay. So, yan yung requirement as to parties. But yung requirement as to subject matter, yan yung the general rule, kasi sabi ng Section 48, all disputes, dadaan talaga sa barangay, Opo, sa katarungang pambarangay. Kaya ang batas, nagbigay siya ng mga exceptions din kung ano yung mga
mga instances na hindi na kailangan dumaan sa barangay. Barangay. So, yung tatlo na yon, parties are natural persons or individuals, parties are actual residents of the same city or municipality, at yung subject matter of the dispute is within the authority of the LUPON, meaning wala dun sa mga exceptions provided by Section 408, nandun yung mga exceptions. Yung Section 412 B, nandun din yung mga instances wherein parties may go directly to the court. Then meron tayong mga rulings from the Supreme Court na sinasabi doon na hindi na kailangang dumaan sa katarungan pambarangay, at may mga batas din tayo, iba pang mga batas maliban sa Local Government Code of 1991 na ano yung mga hindi rin dapat dumaan sa katarungan pambarangay. So, yung tatlo na yon. So bali sir, sa mga listeners natin diyan, ARD mentioned yung tatlong kailangan na parang criteria na lang siya pa, mga listeners natin na kailangan ma-fulfill talaga bago dumaan siya sa lupon. So sir, kung absent yung isa o dalawa man, automatic sir, hindi siya sir papasok sa katarungang pambarangay. Yes, kalimutan natin ang katarungan pambarangay law. Korte na talaga yan sir. Korte or any other agency, Agency. na merong authority. So bali sir, maganda din sir na himay-himayin natin yung tatlo. So I think we can start sir sa natural person sir or an individual. Paano ba natin sir masabi sila na they are natural persons or individual sir? Yun nga yung sinabi ko kanina. Kasi may dalawang klase ng person, natural at yung juridical. Yung natural person or individual, no? Yan yung mga human being, pares tayo. Para tayo sir. Opo. Yung kung sa pa yung humihinga. Humihinga. Tapos yung juridical kasi yung mga artificial being, kaya tinawag artificial or juridical entities, no? Yung mga corporation, anong tawag doon? Yung mga partnership, associations, yung cooperatives, yung kasi may mga separate and distinct personality ito etong mga juridical persons sa mga nagmamay-ari. Kung sa partnership, mga partners, sa corporation, mga stockholders, mga ano, and others. So dito kaya at sinabi din doon sa rules natin, sa KP rules, na hindi pwedeng mag-file ng complaint doon by or against any juridical entity. Yung mga corporation, binanggit doon sa na hindi na dapat i-receive or i-actionan ng barangay. But, syempre, in compliance with RA 6713 also, that's the Code of Ethics sa ethical standards ng public officials and employees, we have to guide them. We have to explain to them bakit hindi dadaan, Opo, sir. or then let's guide them para alam nila saan sila pupunta susunod, saang agency or korte ba na siya or kwan. So dapat yun din ang gawin ng barangay natin, i-guide nila. So sir, sample sir, may times kasi sir may mga away pamilya sa barangay, especially if may mga example, either may will yung namatay or wala siyang will na iniwan, tapos parang may kapamilya na gusto mag-represent na sa akin to. Parang gusto niyang ipaglaban. So by any chance sir, since as what you've mentioned sir, it can be considered na juridical person din sir yung namayapa sir, yung properties ba nila sir? Oh, testate or intestate estate, no? Sabi ng Korte Suprema natin sa decision na considered sila as juridical persons, no? Yung estate. Opo sir. Okay. So testate or intestate estate, yan. So parang kung you are protecting the property of the estate, no? When it comes to management of the estate, so yan, hindi siya subject for conciliation doon sa katarungang pambarangay dahil considered siya as juridical person. Oo.
Oh. So bali sir, same para sa mga listeners at least maintindihan nila. Same lang din yan sir na if ever may korporasyon, for example sir, I bought a car. Tapos hindi ko sir na fulfill bayaran yon, and the car company or the the collection agency sir, pinuntahan ako sa barangay and they want, gusto nilang ireklamo ako. Since yun nga sir, as what you've mentioned, para mas maintindihan ng ating mga listeners, juridical entity din sir ang mga corporation. So wala silang right na ireklamo ako sa barangay. Yes, if we are talking about Katarong Pambarangay, since they are juridical entity, yung corporation or kumpanya na nakautang ka, so hindi siya pwede doon sa Katarong Pambarangay kasi siya naman talaga yung party, hindi naman yung naniningil sa iyo eh. Empleyado Opo, lang sir. 'yon, di ba? Empleyado lang 'yon. Tapos mga korporasyon nga merong kung sino yung authorized na tao talaga or official nila kung sino yung pwede mag-represent sa isang kumpanya when it comes to mga ganito ng mga litigations or mga legal processes eh. Oo. Kaya tatandaan mga listeners, dapat natural persons humihinga. Humihinga po based sa sinabi din ni ARD. ARD, punta naman natin yung parties are actual residents of the same city or municipality. So dito sir, pinag-uusapan ang actual residence mismo sir ng dalawang party. So pag within the same city or municipality, as long as their complaint falls under Katarungang Pambarangay, pasok siya sir. Yes, yung if physically present sila diyan, no? Yan yung pagka-define din ng ano yung actual residence, yung physical habitation niya. Okay? So, general rule. Yung requirement na yan, that's the general rule. Kasi meron tayong exception dyan sa Section 408, no? Opo. Na kailan kahit hindi pareho yung munisipyo or lungsod na tinitirhan physically, papasok din yan sa Katarungan Pambarangay. Yan yung exception, yung adjoin each other yung barangay, boundary. Opo. Magkaiba yung munisipyo or magkaiba yung lungsod, but adjoin each other and may conjunctive word na and yung parties ay may prior agreement na gusto nilang idaan sa lupon muna. So yan yung exception to the rule. So the rule is pareho ang munisipyo or lungsod na tinitirhan yung complainant at respondent. At hindi lang basta tinitirhan, but ang requirement ng law is physically present or physical habitation, actual habitation doon sa lungsod or municipality na yun or sa barangay mismo na nandyan sila talaga. Ayan sir, yun, dapat actually residing physically. Yes. Nandun ang both parties. Ngayon naman sir, pag-usapan naman natin sir yung pangatlo sir, yung subject matter is within the authority of the Lupon. As what you've said sir, may mga exceptions Yes. doon na hindi naman lahat dadaan sa Katarungang Pambarangay. So pwede sir magkaroon lang tayo ng parang konting Sample overview lang. lang sir, mga sample lang sir na Okay. for of course sa ating listeners maintindihan talaga nila na hindi lang basta-basta ang Katarungang Pambarangay. Oo. And yun po, malaman din nila sir kung ano yung mga exceptions nga sir na hindi sir pwedeng idaan sa KP. Okay. So, gaya ng sabi ko, Section 408, as a general rule, lahat ng disputes dadaan sa Katarungan Pambarangay, sa lupong tagapamayapa. Okay. But, nagbigay ng exceptions yung Section 408. So, example, first, yung letter A is kung ang isang party ay government, no? Government. No? So, hindi pwede. But, still, that is a juridical entity. Nasa civil code din yan. Eh. Sa Article 44 sa civil code, sino yung mga juridical persons doon. Number 2, yung isang example pa, if one of the parties ay isang empleyado ng gobyerno at yung dispute is related to the performance of his duties and functions. So, hindi rin dadaan Hindi yan din sa siya dadaan talaga, sir. sa lupon. Then, yung iba, another is yung if there's no private offended party.
So, meaning dito, yung nababiolate mo dito, yung public interest. So, in other words, kailangan may biktima. Opo. May private offended party dito sa katarungang pambarangay. Okay. So, next is yung kwan. This is one of the three significant features ng revised katarungang pambarangay law under the Local Government Code of 1991. Kasi yung old barangay justice system natin, yung PD 1508, yung criminal offenses, pwede silang dadaan sa barangay kung yung penalty of imprisonment nila ay hindi lalagpas ng uh, 30 days yata, if I'm not mistaken. Tapos yung fine ay hindi lalagpas ng 200 pesos. 200? O 200 pesos 200. lang. Tapos if I'm not mistaken, 30 days lang yung imprisonment. Opo, Okay. sir. So kung lalagpas na sa 200 na fine, lalagpas na sa 30 days imprisonment, hindi na yun lupunable. Korte na siya, sir. Yes. So dito sa revised KP law, in-increase niya yung authority ng lupon, wherein not to exceed 5,000 peso fine yung penalty ng criminal offense. At with respect to imprisonment, hindi rin lalagpas ng 1 taon na imprisonment. So, yan yung limitations natin when it comes to criminal offenses, hanggang saan yung authority ng lupong tagapamayapa. Okay? So, isa rin yan. Then, isa pa, if yung dispute involves real property. So, mayroong real property dispute. Kung yung real property, which is the subject matter of the dispute, ay located in 2 or more municipalities or cities, hindi rin siya subject Hindi. for conciliation. So, makikita mo dito yung yung condition niya is situated or located in 2 or more 2 or more. municipalities or cities. So, ibig sabihin, kung isang munisipyo lang siya, kahit 50 barangays yan, kahit may real property ka lahat yan, but iisang munisipyo lang siya, lupunable Lupunable yan. siya, sir. Dadaan sa conciliation Opo. proceeding. Okay. But, meron pa rin exception yan. Di ba? Exception na yung sinasabi ko. Ito So, sa exception of the meron exception. exception to the exception. Kasi sabi doon is, unless the parties agree to bring their dispute before the appropriate lupon. So, yan yung exception to the exception. Ang first exception niya is, kung located in 2 or more municipalities or cities, hindi yan dadaan sa katarong pambarangay. Maliban na lang kung yung dalawang parties ay nagkasundo na ipapadaan muna sa barangay lupon. Yan yung exception to the exception. But, take note, hindi lang basta magkakasundo kasi you have to take note pa rin yung first requirement, yung parties are natural persons. Second requirement na parties are actual residents of the same city or municipality. Doon lang papasok yung exception to the exception. Once dapat, sir, ma-fulfill muna nila Yes. yung condition yung Oo, dalawa kasi requirement. requirement yun eh. Opo. Kasi we are talking on subject matter. Kasi kahit magkasundo kayo na idadaan, kung hindi the same yung munisipyo or city na Wala tinitira po, nyo, sir. hindi mag-a-apply yung exception to the exception. I see. Ayun. Mga listeners, na-set ni ARD yung different parameters na kailangan talagang sundin. Of course, when it comes to the jurisdictional aspect of katarungang Yun lang yung pambarangay. exceptions under 408. Opo. Yun nga sabi ko kanina, meron pang yung section 412, item B, yung parties may go directly to court. So, meron ding enumerations yun. Yung provisional remedies, yung if the accused is already detained or under custody na, so hindi na kailangang dumaan pa yan sa barangay. Ano pa, yung if yung support pending delite, your support pending litigation. So, marami pang enumerations din doon. Then,
Meron tayong mga ibang Supreme Court decisions like labor dispute na hindi na kailangan dadaan doon kasi may sarili silang settlement mechanism under the labor code. Ah, then ano pa yung about civil status, about acknowledgement o yung yung persons na yung sa civil status. Then yung meron din tayong mga batas na congressional legislations na sinasabi din na hindi na kailangan dumaan sa barangay din. Like may sarili ring settlement mechanism ang yung about sa if the dispute involves yung mga lupa under Comprehensive Agrarian Yung Reform DAR po, sir, Program, sa yung DAR. CARP Apo. law. So may mga iba't ibang batas din tayo na nagsasabi na hindi rin kailangang dumaan sa katarungan pambarangay. Yung RA 9262, yung VAUSI. Vowsy din, sir. Di din sa Nandun sa katarungang Section pambarangay. 33 yon na hindi kailangan parang makialam yung barangay, no? Na i-try to settle it, no? So, yun yung mga ilang batas na ako nagsasabi. So, bali, sir, medyo another word na nag-pop sa akin is yung sa parte, sir, na if may nade-deprive, so may nade-deprive, sir, sa karapatan ng complainant, sir, or respondent, may I, if ever, sir. So, pag may nalalabag, sir, na karapatan or deprive of liberty, automatic, sir, hindi na din siya dadaan ng KP. Yung under Section 412 din yan, yung about yan yung tinatawag na petition for habeas corpus. Mm, So, hindi rin yan dadaan sa korte yan. automatic, sir. Yung deprive yung personal liberty niya or yung custody right ng isang tao over another person. So, kasi itong Section 412B kasi is kailangan ng urgent legal action yan. Urgent action ng korte para ma-prevent ang injustice kung meron man. No? So ayun, ARD, at least sa mga listeners natin, well elaborated din naman yung three elements na kailangan i-suffice or dapat meron before tayo mag-proceed sa katarungang pambarangay, which is of course number one, parties are natural person or individuals, yung mga humihinga po, yung mga humihinga pa. Pangalawa naman ay parties are actual residents of the same city or municipality. Pero take note din natin yung mga na introduce ni ARD kanina, na discuss niya sa mga exceptions nyon or ang different parameters, to check din naman, especially if of course nag-involve din siya ng mga real property na papasok doon isa subject matter is within the authority of the lupon. So don't worry po, since podcast to, pwede po kayo mag rewind at intindihin talaga ng maayos ang ating mga discussion. So sir, with all of that said po, sir, siyempre, sir, sa katarungang pambarangay may mga tao sa likod nito. So, sino, sir, yung mga key players o mga nag-handle, sir, ng KP sa barangay? Okay. Yung mga persons involved dito, no, yung key actors natin dito, of course, yung punong barangay as the lupon chairman. Kung nasa level sa mediation, mediation, siya yung first attempt kasi. Siya yung first level diyan eh. Then we have the lupon secretary, yun yung barangay secretary, siya yung Then yung complainant, respondent, or kung may mga witnesses sila, so sila yung key actors dito when it comes to sa mediation proceedings. But when it comes to the conciliation proceedings naman, diyan papasok na yung mga lupon members na mapipili bilang pangkat ng tagapagkasundo. Okay? So may tatlo yan na pipiliin ng both parties, okay? So sila yung key players diyan plus the complainant, respondent and witnesses also. So nadagdagan lang ng additional 2 players kasi tatlo kasi yung pangkat eh. Pangkat. At pipili yan ng sino yung chairman, sino yung member at sino magiging pangkat secretary. So, dun listeners na ni ARD talaga, maganda ARD na may dalawa pala before pala pumunta agad ng pangkat. Magme-mediation muna si punong barangay. Yes. Mediation muna bago conciliation. So, bali sir, pag lahat sir ng effort ni PB
mediation, walang nangyaring agreement or amicable settlement, dun lang sir iko-constitute yung pangkat. Yes, yan yung sabi ng Section 410 na failure, no? Na-exhaust na yung na-exert na lahat ng efforts ni Lupon chairman kasi binibigyan siya ng 15 days to exert all his efforts from first confrontation or yung first na paghaharap. But still, despite all the efforts na binigay talaga ni Lupon chairman, wala pa rin, walang settlement na nangyari, then he has to constitute the pangkat ng tagapagkasundo. So dyan, sa second level, last attempt na yon. Yan yung last attempt. Before sir idulog na talaga sa court or Yes. appropriate sir If na still agency. unsuccessful, wala nang magawa. It's the proper tribunal. It's either sa korte ba or other agency for adjudication na mayroong authority. So you can really never go back talaga sir once na na-exhaust lahat ng efforts from the punong barangay to the pangkat ng Pangkat. tagapagkasundo, Oo. na issue ng certificate to file action, wala na. Korte na talaga siya sir. Yes, ibinigay na lahat kasi yung lalo na yung sa conciliation proceedings, meron din silang 15 days eh. Tapos kung may meritorious reason talaga, may meritorious case talaga, pwede pa nilang extend ng additional 15 days. Opo sir. So 30 days na yon. So kung tutusin 45 days yung sa kanila. Matagal na din naman Diba? po yun sir. O yung settlement period talaga na ibinigay ng batas sa kanila na gawin lahat yung efforts nila. Pero despite of their efforts, wala pa rin. Punta talaga sa proper tribunal. So ayun, nahimay ni ARD, very deep ang discussion ni ARD regarding sa Section 408, especially yung overview. Hindi nga siya overview eh. Actually, malaman siya eh. At least maiintindihan ng ating mga listeners yung mga nakapaloob sa jurisdictional aspect ng katarungang pambarangay. Siyempre, di namin ito lulubos-lubusin na lahat namin i-discuss para abangan nyo din naman yung mga next episodes namin. Pero ARD, para naman medyo matis natin ang mga listeners natin, etong tanong na to, mas ma-expound to sa future episodes. Itanong ko lang, sir, example, sir, meron na tayo ng na-meet na ang requirements na dadaan siya ng KP. Pinatawag na si respondent, pinatawag si complainant. I can give, sir, two scenarios, sir. Paano, sir, kung si respondent, sir, hindi, unahin mo natin sir si complainant para mas Paano sir kung si complainant hindi sumipot sa patawag ni punong barangay? What may happen or ano sir yung legal consequence na pwede niyang kaharapin? If na-set na sir lahat, na-fulfill niya yung parameters na dadaan talaga siya sir sa katarungang pambarangay. Okay. Yan yung isa sa mga possibilities na pwedeng mangyari sa level sa mediation at pwede rin mangyari yan sa level sa pangkat ng tagapagkasundo. Yung failure to appear. At yan yung usual na nangyayari sa barangay. Yan yung mga tinatanong mga barangay, ano daw yung next na gagawin Opo, nila. ano gagawin nila? So, kung ang complainant ang hindi sumipot at siya yung nag-file ng reklamo. Opo, no? sir, siya nag-file. Okay. Siyempre, due process, no? Pakinggan natin muna siya. Ano bang nangyari? Kasi hindi natin alam anong nangyari sa kanya, di ba? So, yan yung gagamitan na ng barangay sa KP Form number 18. Yung form Notice of number Hearing 18. Failure to Appear. Pero basically, ang laman niyan is yung humingi tayo ng explanation niya. Kasi dapat pakinggan natin siya. Kaya nga, kasi nga, hindi natin alam anong nangyari. Baka while traveling papunta dun sa mediation proceeding, hindi natin alam na disgrasya pala. So, basically, ang ibig sabihin lang yan is, pakinggan natin siya kung valid yung reason or justifiable, no? They have to reschedule. Okay. But kung hindi naman, yan may consequence yan eh. Kung hindi valid, hindi justifiable, no? Ang mangyayari dyan is first, madidismiss yung
reklamo na final niya sa barangay. Tapos, may mag-i-issue ng barangay ng certificate to bar action. Ano yun, sir? Yung certificate to bar action na yan, ang gamit po niyan is, ang ibig sabihin niyan na hindi na siya pwedeng magreklamo sa inireklamo niya, yung the same cause of action. Yung pareha. So, bali, sir, pag pareho lang, pag nireklamo niya ulit, wala na, di na yun, sir. Hindi. Kung another incident na naman yung nangyari, example, sinuntok niya uli, ayun, pwede siya. Pero yung final niya noon, Hindi na, sir. hindi rin siya pwede doon sa korte, hindi rin siya pwede sa yung barangay kasi barred na siya. Kasi dumaan na ng due process eh. Pinakinggan siya, hindi pala justifiable yung reason niya. So, madidismiss na yung reklamo niya. So, hindi na siya refile yun. No? Kaya barred na siya. Certificate to bar action. KP form number 21 if I'm not mistaken. Okay? So, yun ang i-issue ng barangay. Tapos, ang isa pa dyan, if hindi justifiable yung non-appearance niya, nagkaroon ng willful, Ginusto niya, sir, na o hindi pumunta. yung refusal na hindi siya a-attend, sabi dun sa rules ay pwedeng magsampa ng indirect contempt kung nasa level ni Lupon chairman, nasa mediation, pwede si Lupon chairman or yung other party, referring to the respondent kasi wala complainant yung kwan dito yung hindi nag-appear. So, either nila pwedeng seek ng tulong sa korte. Yan yung indirect contempt. Kaya yun yung mga pwedeng mangyari. Pwedeng gawin. Okay. Then, if yung respondent naman sir, yung ang respondent naman tayo. hindi nagpakita, the same process, the same due process na pakinggan natin siya. Kaya ang gagawin ng barangay is issue ng yung KP form number 19. Yan yung notice of hearing pa rin, failure to appear, sa part yan ng respondent. Sir. Pakinggan natin siya. Kung valid, reschedule natin. Kasi valid Valid naman, Okay. sir. Pero kung hindi, ano yung magiging implication yan kung hindi? Kung magkaroon man ng counterclaim, kung may counterclaim siya, mag-i-issue ng certificate to bar counterclaim. Yan yung KP Form 22. Okay. Tapos, so, madidismiss yung counterclaim niya kung meron ha. Tapos mag-i-issue ng certificate to bar counterclaim. Okay. Tapos, yung Lupon chairman or yung other party, in this case is yung sa complainant. So, pwede rin silang magsampa ng indirect contempt before the court dahil sa refusal to appear or nagkaroon ng willful, no? Refusal to appear. Kasi hindi valid yung reason niya bakit hindi siya umattend. So, kung nasa level din sa pangkat, it's either sa pangkat or yung other party pa rin, yung complainant. So, sila yung pwede. But dito, anong mangyayari sa reklamo? Kasi yung sa complainant is, madidismiss na. Dismissed, sir. Opo. That's the end of the story. Wala na. Wala na. Wala na. Pero dito, ito yung mga implications. Yung bar counterclaim, madidismiss yung counterclaim, then magkaroon din ng indirect contempt, pwedeng mag-file doon sa korte. Anong gagawin sa reklamo ngayon? Hindi siya nagpapakita. Mag-i-issue na ba ng certificate to file action kaagad si Lupon chairman? Sabi ng rules, hindi. In all cases na yung respondent ay hindi nag-appear, sabi doon, hindi mag-i-issue si punong barangay ng certificate to file action. Dapat ang gawin niya, sinabi doon, mandatory na i-constitute niya yung pangkat ng tagapagkasundo. So, in other words,
aakyat yan sa second level, sa last attempt, the conciliation Conciliation proceeding. proceedings. So, walang certificate to file action, but i-constitute mo yung pangkat kaagad para ang pangkat na ang didinig sa reklamo ng complainant. So, yan yung proseso. Ayan. Grabe pala yung very heavy yung discussion pero very informative talaga ARD. Kasi yan yung palaging issue dun sa kwan. Yung respondent O may dito mga nagpunta. barangay, nakakaligtaan nila yung KP Form 19 for the respondent na pakinggan mo na. So padala ng mga summonses. Risked ng risked. Hindi yun yung procedure. Kasi risked ka na, hindi na nga nagpapakita, hindi siya responsive eh. Okay? So, yun, posible rin magreklamo ng complainant. Bakit risked ng risked? Risked, opo. Bakit hindi sinusunod yung proseso na pakinggan natin if interested ba siya or merong willful refusal to appear or valid ba yung reason niya para alam ng barangay ano yung susunod na aksyon niya. Di ba? Ayan. Ayun, sa ating first episode, pilot episode, very rich talaga. Very informative ang ating naging balitaktakan. So, sa mga listeners natin dyan, wag nating kakalimutan. Of course, ang tatlong elements of jurisdiction o authority ng lupong tagapamayapa. Kung wala, as per ARD have said, ulit-ulit, palagi niyang nire-iterate na kapag wala ang isa o dalawa man o yung tatlo wala talaga, walang pag-uusapan na katarungang pambarangay. Kaya kailangan yung tatlo ay present na elements upang dumaan sa KP. So, ayun, abangan nyo ang mga susunod naming episode. Very enticing to. And ito na po, this concludes our session, our pilot episode ng In Case Lang. To listen to more episodes from us, follow In Case Lang on Spotify, and for video episodes, subscribe na sa aming YouTube channel at DILG Region 5. Kita case sa next episode. This is the official podcast network of the ALG Region 5, established to inform, empower, and engage the public through meaningful and accessible discussions on local governance. The content presented is intended solely for general informational purposes and should not be interpreted as legal or professional advice. Any views or opinions expressed by guests are their own and do not necessarily reflect the official policies, positions, or endorsements of the Department of the Interior and Local Government. Listener discretion is advised.